Lacto Papi, ang ilimnon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalibanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto Papi taming usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lacto Papi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto Papi kitang tanan. Mag-Lacto Papi. Lacto Papi, ilimnon alang sa tanan. Lacto Papi, palit na. Lacto Papi, ilimnon nindot kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto Papi, ambal nga pagkaan nindot. Pagka okay, di ba? Wow. O kini man nalipod pa, inakanunaya. Lacto Papi, mapaitin na. Lacto Papi, kanunaya. Lacto Papi, masaligan na. Galing na. Mag-Lacto Papi, ilimnon para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lacto Papi, mahappy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lacto Papi, hindi ka nunaya. Lacto Papi, taluwas. Sige na. Lacto Papi, kang happy. Mag-Lacto Papi, mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Bring health into your home. Ako si Tita M, anchor woman sa programang aron ang lungsod masayod mag-Lacto Papi aron himsog pirmi. Wa ako magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Maglain gyud ang akong paminaw mo to nga palit na lang na kong gibati nga kasukaon ko para lang sa mga nangaon karon ha. Tulugid ka bisis nga suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga Lacto Papi, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat kog maayo sa Lacto Papi tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa Lacto Papi kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa Lacto Papi tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras din sa Bantay Radio sa Tibok Pilipinas, alas 9:05. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing lapas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline.
Higalan, maing adlaw, kumusta? Welcome sa Line Usab nga episode, laing edition sa Tuntulumanon Newsline, dinhi sa Bantay Radio Cebu. Atong episode nining adlaw nga Biyernes, August 28, 2026. Tulon lang ka adlaw, ay labot rong adlaw, ug matapos na ang buwan sa Agosto. Musod na ta sa mga buwan nga bre, or bare months in English pa. September, October, November, December, nanimaho ng Pasko. Kumusta magkataon atong Pasko? White Christmas or Blue Christmas? Hinaut pa unta nga bisag unsa, bisag api kita sa ekonomiya, api kita sa panalapi, magpabilin gihapon ang Spirit of Christmas o diwa sa Pasko. Sige lang, kutublas mahimo. Basta makasugakod lang ta. Okay. Ora magpuros man dili maayong balita ang akong ika-share ninyo. Di lang kong padayon, muli lang ako. Puros gini dili maayo. Karon taon-taon akong ihatag ninyo ang update may tungod sa flash flood nga nahitabo dito sa nasod sa Nepal. Daghan day kaayo ang nangamatay Dili itong kapinras gatos, kundi nagkadaghan ang nangamatay o niya, nidako na sad ang numero. Na hibawaan nga ni daghan day kayo ning missing persons, unaccounted for, human niya itong kalit kaing pagbaha. Nga mibanlas sa daghan nga mga tao, o gingon man mga Pinoyanan, mga building, o guban pang infrastructure dito sa Nepal. Karon taon-taon na no? Ang kumpleto nga update may tungod niya na. Pilay nangamatay, pilay missing, unsay mga kadaot pang nahiaguman ug unsa gitong hitabua. Apan gawas na ini mga higala, dinhi sa ato, lain-lain ang kahimtang sa panahon. Way klase ron sa Metro Manila ug uban pang bahin sa Luzon, daghan nga mga bahin dito sa Mountain Province, dito sa tumoy na sa Northern Luzon, ug uban pang kabahin sa Luzon, mga higala, wa sila'y klase gumikan kay ang hanging habagat nagdaog mga dagom ug uwan. Napiligro kaayo og maatlan sa eskwelahan ng mga bata. So ingon ana ang kahimtang sa panahon dito sa Metro Manila ug uban pang bahin sa Luzon. Dito sa Japan, ato sa ning isgutan karon sa atong tulumanon, mo na niingon ko puros ngilad ning atong mga balita baita. Sa Japan, grabe isang lunop dito. Wa ba ay bagyo? Wa gihapoy bagyo, apan kusog kaing uwan. Kusog kaing uwan dito nga na-overwhelmed. Di na makaato ang ilahang mga imburnal. Kining Japan, usamta ni ka dato kayo nga nasod o ni advanced kayo sa science and technology. Doon na sila gihimo pang pugong sa baha. Wa gikurakot. Wa kurakuta ang ilahang mga project dito sa gihapon. Nalunupan ang ilahang mga lugar o daghang na miligro ng mga Japanese nationals. Dugangan tanis paghisgot karon taon-taon. Apan diri sa Pilipinas, mga higala, niingon kong duha ka lain-lain nga kahimtang sa panahon kay samtang uwan kay dito sa Luzon. Dinhi sa Visayas ug Mindanao nang liki ng yuta gumikan sa grabing kainit. Daghan ang mga mag-uumang gareklamo kay perti nang likia silang yuta. Lisod na kaing daruhon. Dili na matikad ang yuta para sa panguma tungod kay nang liki. Nauga ng mga sapa. Nangandoy tag-uwan pero dili lang pud sama ng mga uwan nga dili na hinon maka-eskwela ang mga bata, dili na makaadto sa opisina ang mga nanrabaho, kay peligro kayo. Uwan lang untang igo-igo pero di man gud ta kabuot kay kinaiyahan man These are forces of nature. Dili ta makabuot ato mga pag-ampo lang yun, mga pangaliha. Yung unta hatagan lang tag igo-igo, dili kuwang, dili sobra. Usahay dunggon sa ng atong pagampo. Samtang dito sa lain nga nasod, dito na ni sa African continent. Sa nasod sa Algeria, dili Alegria. Nasod sa Algeria, doon ay mga wildfire dito.
nganong wild man nga fire. Kana bang di ka kahibawog di nagsugod o niya dili sa kakahibawog kanos ang mapawong. Kay mapawong na ninimo dining dapita pananglitan grass fire o kanang nasunog ang mga sagbot. Makontrolar sa mga bumbero diring dapita pana na masailain dito sa unahan. So wild kaiba. Dili matag-an og unsaon o niya lisod kaayo ang pagkontrolar labi pang puwerte na sang inita pareha sa Kabisayan ug Mindanao ang ilahang klima dito karon sa Africa. Kay kining Algeria tuwa man ni dito sa African continent. Kini ug uban pa hisgutan nato. Usaray akong makita nga hinungdan ini ug mausan ni ang gisulti sa mga eksperto, mga scientist nga lahi na kaayo ang kahimtang nato ron kung itandi kaniadto mga bagyo perti ng kusuga. Kaniadto og dunay mga pagbunok sa uwan, dunay baha ang mga sapa anharas tunga-tunga. Apan karon moabot na gid diri sa Tampi, ang uban gani moawas na. Kunya kun init man gani, puwerte sang inita. Kaniadto kanang average temperature or range of temperature nga 24 to 32 degrees Celsius. Normal na. Mutaas man gani maabot og 36. Pero karon yano-yanuhon lang ng temperature nga 40 kapin. 40 degrees Celsius na sa ato papirti nagyong inita. Global warming. Kani kining global warming kani adto ra ko nakadungog. Na problema ni nato pero mura maggilingiw-lingiwan naman nato ni ako nang hisgutan pagdugang karon taon ipasabot nako og unsa gining global warming unya nganong mao ni nakaingon nga lain na ang panahon karon kun itandi mga 30 ka tuig, 40 ka tuig ang nilabay, bisan ganig 20 ka tuig pagsugod adtong year 2000 or 10 years ago. Lahi na kaayo ang panahon karon kun itandi sa una. Ug unsa may atong mabuhat aron nga maminos-minusan ning atong problema mahitungod sa kahimtang sa panahon. Sama sa giingon na nako, dili ta kapugong. Pero doon na tayo mahimo kitang mga tao og interesado kita nga maluwas ning atong planeta, maluwas ang mga generations to come, kining atong mga anak ug atong mga apo nga dili magantos. Doon na gitay angayng buhaton as responsible occupants of the planet Earth. Mupadayon ng atong tulumanon. Newsline, humanining mga pahinumdum. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala ito sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. Cebu's agricultural challenges are structural. Irrigation infrastructure is limited. Agricultural zoning is fragmented. Soil rehabilitation and crop planning lack continuity. The solution is the establishment of an agro-economic zone in Cebu. This zone integrates modern irrigation systems, science-based crop zoning, standardized crop rotation and soil conditioning, farmer training and agri-technology, direct access to processing and market, increases productivity, reduces imports,
creates jobs, and strengthens rural economies. The agroeconomic zone in Cebu is not a concept for the future. It is a decision that must be made today. Hi, I'm Vanessa Arsenal, Account Officer of Living Roots Philippines. At Living Roots, we partner with businesses to provide high-quality cremation and waste management solutions designed for efficient sustainability and long-term value. My role is to ensure a seamless experience for our clients from onboarding and product integration to turnover and sales support. We do things differently with a mission to merge tradition with innovation. We equip funeral homes, memorial parks, LGUs, cooperatives, and businesses with cutting-edge cremation and waste management machine. Our vision is to lead the industry toward a greener, more compassionate future where every farewell both meaningful and sustainable, guided by our commitment to innovation and quality. We help businesses enhance their services while contributing to more responsible memorialization process. Let's work together. Contact us today to explore how Living Root can support and grow your business. Digid sayon ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lucky Plant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganisms sa lactoplant magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang lactoplant? Sinutia ang mga benepisyo sa lactobacillus uban sa lactoplant. Ang daming langaw! Ang baho! Nakakadiri! Dan! Problema ba ang hindi kaaya-ayang amoy na dala ng inyong basura? Narito na ang sagot. Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use. Iwas langaw. Iwas baho, iwas sakit. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho? Mag-Enzumo! Grow, grow, grow! Uban sa Coffee Grow! Usa kini ka probiotic nga makatabang pag-ayo sa papadugang sa nutrisyon alang sa mga kahayupan. Ang pagtuon nga gihimo sa mga taga-UP Los Baños nagpakita nga ang Coffee Grow nakapalambo gayon paghatag og mga eksaktong nutrisyon sa mga baboy o mga alagang manok. Ang mga naggamit ng Coffee Grow nakasinati komento sa pagtubo o pagtaas sa resistensya sa mga kahayupan batok sa mga sakit. Mutubo gayon ang imong kita sa Coffee Grow. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Coffee Grow? Sinatiya ang mga benepisyo sa lactobacillus uban sa Coffee Grow Animal Food Supplement. Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, patrako, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon ug antik ang imong mga manok panabo. Mao gi nakaluwas sa akong mga manok, healthy na kayo, gani makita naman gikan sa mga piso, sa akong mga stag. Kung gusto gyud Lactobit, maoro gyud na nakaayo sa ako ang mga manok. Sa Lactovet, sure winner ka. Enzumo Plus, organic ka pangpatay sa kagaw ug magwagtang sa kabaho diha sa atong mga industriya, opisina ug panimahe. Santaon ang baho. Patyon ang kagaw nga moy hinungdan sa mga sakit. Dili makadaot sa tao, hayop ug sa mga kinabuhi nga nasa dagat. Hinginlan ang langaw, lamok, pulgas ug uban pang mga insekto nga nagdagkagaw. Mahigalawon sa kalikupan, makatarunganon ang presyo. Enzumo Plus is a one breakthrough product in waste odor control. Another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Ani ana ang produkto nga makatabang sa atong kalikupan. Enzumo Plus! Enzumo Plus, muwagtang sa grabe nga baho, epektibo pagwagtang sa mga sakit nga gikan sa mga bakterya, dili makadaot sa tao ug kahayupan, makawagtang sa mga langaw ug lamok, barato ug makadaginot ka, dili makadaot sa kalikupan. Enzumo, maggamit usab sa paglimpyo sa tubig, paglimpyo sa mga basura, pagwagtang sa baho. Enzumo Plus, a quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation.
Lactovet, probiotic growth enhancer for animal nutrition. Napabatudan nga epektibo kaayong igsasagol sa lawg sa baboy, baka, manok ug uban pang kahayupan. Makapapas pa sa tubo sa inyong mga binuhi. Dunay 33 ka amino acid, uban ang niacinamide, riboflavin, vitamin B6, folic acid ug thiamine. Way bisag kamay nga antibiotics. Saguli sa Lactovet ang lawg sa inyong mga kahayupan. Lactovet, another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Newsline. Alas 9:21 na atong oras. Padayon ta sa atong tulumanon Newsline. Ang akong gihisgutan lagi puros mga bad news. Kay maon sa nay tinuod nga nang hitabo og maayo ni basi na lang makakuha ta og pagtulunan. Gumikan ining maong mga panghitabo ug mag-usab na ta sa atong mga kinaiya kay dako kaayo ta og responsibility, dako kaayo tag sala. Nganong ingon ini ng kahimtang sa panahon na tudunan na tay extreme weather conditions kanang sobra na, sobrang uwan ug sobrang init, sobrang kaalimuot, sobra na ang temperature o kainiton sa kalibutan. Way pili bisag asang lugar tungod kay sa nagkalain-lain sang lugar doon na may pag-abusar sa atong kinaiyahan. Kung sa may update, may tungod sa kalit kaayo nga pag bulog sa dako kaayong volume sa tubig dito sa Nepal. Dara, kadtong katalagman nga nahiaguman sa Nepal ni adtong usang adlaw, niresulta to nga doon nay naihap nga 389 nga nangamatay, mga 900 sa mga tao nga missing dito lang na sa Nepal. Apan doon na say mga nangamatay ug ingon man missing kon wa pa ikita, ipangita paron sa mga otoridad dito sa Tibet side. Kay kining Nepal ug Tibet nga usa ka autonomous region dito sa China, nagtupad man kining Tibet ug Nepal unya didto mang dapita nga niagi ang bulog sa tubig nga pertig yung taasa, niabot og 82 meters ang gihabugon sa tubig sa diha nga nahitabo kining maong katalagman. 390 deaths and 1,400 persons missing with high concentration of foreign trekkers. Kasagaran sa mga missing karon katong mga nag-mountain trekking. Kay daghan man lagi ning mga bukid dito sa Nepal. Usa na ni ana Mount Everest. Apan gawa sa Mount Everest, dunay mga tag-as gihapon, tag 8,000 meters nga mga bukid dito. Unya gikan sa maong bukid nga dunay nagpilit nga snow, ni hulpa og kalit ang snow o mga glaciers, unya mao toy nakaingon sa flash floods. Kay naalihan ang dagko kay nila nga sapa. Dunay nahimo nga murag dam ug lake ug mutoy hinungdan nga nahitabo ning maong katalagman. Nagsigi pag-ihap sa mga patay. 389 ug ikabalak-an nga kadtong mga na-missing tingali og simbakulang nakalas na sadto sila. Dito sa Tibet side, dunay tulo lang nga nakonfirmar nga namatay. Samtang dito sa Tibet, doon na say mga tao nga unaccounted for or missing. Wa pa ikita hangtod karon. Ang missing sa Tibet, mga 550 ka mga tao. Kasagaran, mga foreign nationals gihapon, kay lagi, kining mga lugar, dugukon kaayog mga turista, kay gusto sila nga mag-adventure, pagkat-kat anang mga bukid dito nga tag-as kayo. So, unsa may damage sa infrastructure o sa properties, ang pagdahili og kusog sa mga bato, yuta o tubig, ni resulta sa kadaot sa ilahang mga kanabitong ilang mga sources of power nga pinaagi sa hydro, kanang tubig unta mo gisaligan para pagpatuyok sa ilang mga turbina para sa ilang electric power,
ug uban pa nga mga kagamitan dito o kinahanglanon sa mga tao nangaguba ni. Unya, puwerteng daghanang mga Pinoyanan o mga building nga gibanlas sa kusog kaayo nga baha. Ang mga highway dito, doon ay dagko kaayong segments o portion sa ilang mga highway, pananglitan ang Pasang-Lamu Highway, hilabihan nga kadaot, gumikan sa mao nga flash flood. So far, maoni ang report nga itong nadawat may tungod sa update sa naitabo nga flash flood dito sa Nepal ni adtong miaging buntag. Mga alas 10:37 ngadto sa alas 11 ang takna dinhi sa ato Philippine time apan sa Nepal time mga 8:30 or 8:40 to 9 in the morning kay advance matag duha ka oras kung itandi sa Nepal. Ang mga hydropower dams, grabe ang ilahang mga kadaot nga nahiaguman gumikan sa maong katalagman. Unya gibana-bana nga nawagtangag Pinoyanan ang daghan uyamot nga mga bata. Kanang mga 17,000 ka mga bata labing menos ang wa nay Pinoyanan una karon kay gibanlas sa kusog kaayong bulog sa tubig ang ilahang mga Pinoyanan. So mo nay update may tungod sa katalagman nga glacier collapse ug ingon man flash flood didto sa nasod sa Nepal. Akong balikon kadtong karon pa makadungog makasubay nining atong Sibya ang Nepal gipataliwad ana sa Tibet didto sa People's Republic of China ug ingon man sa India. So naara na sa South Asia, niara na sa atong continent apan gibana-bana na nga mga 4,000 kilometers away gikan dinhi sa ato sa Pilipinas. Layo-layo maora gihapon nga continent, Asian continent, apan tuan ni sa South Asia. Kita ni ata sa Southeast Asia, mga higala o mga kabantay. Unya, sa Japan, grabe sad ang baha dito. Ako sa tanaw ng akong kudigo sa Japan. Ako kung nagipangutan na ganiha sa Google, may tungod sa baha sa Japan, why bagyo dito? Pero perting kusugas uwan, unya naglunop dito sa ilang mga lugar. Ang mga apektado nga mga lugar dito sa Japan, maoning Hokkaido region. Hardest hit ang Ishikawa o Toyama Prefecture. Kanang mga prefecture, mura nagmoy mga syudad o mga mao na ilang geographical subdivision dito. Multiple rivers have overflowed. Mao na. Kaniadto lagi ang mga baha, anha ra sa tunga-tunga sa sapa. Unya mo kuha na dayon, mo recede na. Kanang mo lurang na ang baha. Apan karon mo abot na gyud sa tampi, mo awas pa ang mga sapa. Perting daghana ditong mga tao sa Japan nga dito sa Ishikawa Prefecture nga tabangunon kay di sila makalabang sa naglunop nga mga karsada. Kining uwan dito sa Japan, matod pa sa mga report. Sa mga syudad pananglitan sa Himi ug Hakui, doon na sila'y unprecedented, wa pasukad, masukad, mahitabo nga kusog kaing pagbunok sa uwan nga niabot og 340 millimeters sa rain gauge. Kanang rain gauge mo na isukdanan unsa ka kusga ang uwan. Mura nagdunay imbudo nga ibutang nimo sa usa ka lugar nga nay uwan, random lang gud asang lugar ibutang nimo unya ug pilay mato didto sa imbudo nga hangtod na didto sa graduated cylinder kanang naabay mga sukdanan ba na igot-got og pila ka millimeters o pila ka inches mao nay musukod og unsa ka kusga moderate ra ba ang uwan o kusog ba kaayo didto sa maong mga lugar ang ilahang measurement sa volume sa uwan 340 millimeters or about 13.4 inches, more than 1 feet. Yeah? More than 1 foot.
kay 13.4. Sa ato pa, 1 foot and 1.4 inches ang nasod nga tubig sa uwan dito sa ilang rain gauge. So, ingon anak ka, grabe ang bunok sa uwan dito sa Japan. O kini niresulta sa pagpamakwit sa mga tao to safer grounds. Unya, dunay dili mo menos 380,000 ka mga lumulupyo dito nga gipabakwit sa mas luwas nga mga lugar. Daghan ang mga dapit dito sa Japan sa pagkakaroon. Lain-lain nga mga prefectures nga way kuryente. Ang Japan, parehas ako nang giingon, kapila na kahigayon, usa ni ka dato og advanced countries. Maing laki ni sila sa siyensya og teknolohiya. Doon na ni sila'y advanced kaayo nga mga pagtuon unsaon nga dili kaayo sila malabanan kung pananglitan dunay mga katalagman. Apan sa gihapon igo sila. Wa man iigdungog ang Japan nga mga kawatan o mga kurakot. So ang kwarta sa ilang gobyerno gigasto gyud sa tinarong nga mga project. Apan bisan pa man niana mga higala dutlan gyapon sila. Maapektado gihapon sila sa mga kastigo sa kinaiyahan. Matapos na bang kalibutan, nadili na po na. Wa pa'y nakatag-an o matapos na bang kalibutan. Pero kini, ang sigurado gyud lahi ra kaniadtong napo katuig, 20 katuig, 30, hangtod sa 50 katuig nga milabay. Grabe na gyud kaayo ang kausaban sa panahon ni ining panahon na. So, ato nang isgutan kun ngano, ug ako na nagipasiuna ninyo, kana yung global warming, mao ginay usa sa hinungdan. Kadtong glacier collapse sa Nepal, unya may resulta ngadto sa flash floods, kining grass fire o wildfires dito sa Algeria, sa Africa, kini karong lunop dito sa Japan, kini kaway klase dito sa Metro Manila o sa Luzon, gumikan sa habagat, nga uwan dito, o kini sang huwaw din sa Tuas, Kabisayan ug Mindanao nga nangliki ng yuta. Common denominator nga hinungdan ini, global warming. Upadayon ko, human sa mga pahinumdom. Bring health into your home. Ako si Tita M, Anchor Woman sa programang aron ang lungsod masayod maglakto pafi aron himsog pirmi. Wa ako magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Glain gyud ang akong paminaw mo to nga alit na lang na kong gibati nga kasukaon ko, pwera lang sa mga nangaon karon ha. Tulog yun ka bisis nga, suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa, ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga lacto puffy, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka, lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat pug maayo sa lacto puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa lacto puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa lacto puffy tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Bring health into your home. Ang Lacto Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home.
Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Bobby Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lactopapi. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lactopapi. Sekreto sa mga champion. Bring health into your home. Bring health into your home. Lactopafi Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lactopafi Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lactopafi and bring health into your home. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lactopafi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lactopafi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lactopafi. Bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopafi, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa daotang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopafi, 100% natural, way gipiling edad. Tanan, mahimong moinom sa Lactopafi, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay sintay 1 anyos na akong edad. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is inom ko Lactopafi. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok. Mawagtan na. Ma-revive ka. Katong imong magsigad panugab, mawagtan na siya. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lactopafi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation.
Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matod pa, manok kinamunggayan. Aman, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mo balanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og miracle tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Papi, ang numero 1 food supplement sa naso. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Bring health into your home. Newsline. Atong oras karon mga kabantay kay galaan. Alas 9:41 sa ato pa doon na nalay nahibilin nga 19 minutos sa atong panaguban sa Friday episode sa programang Newsline. Padayon ta. Niingon ako ganiha nga kining tanang mga katalagman, kining extreme weather conditions nga atong nakita og nahiguman karon, this is brought about by global warming. Nganong global warming man, pananglitan, kining mga baha ug lunop nga kuan na kaayo, pirmi na kaayo nga mahitabo nining panahona. Gumikan ni kay nagpasagad ta sa kinayahan. Apan usas nakatampon ini kining init na kaayo ang palibot. Nganong do na may mga bagyo, gumikan kay grabe na ang kainit. Nganong kusog na kaayo ang mga bagyo ron, kaniadto panagsara kaayo ng bagyo nga moabot og 150 to 180 kilometers per hour. Karon matag karon og unya paibawon ta sa pag-asa nga naarabay LPA nya posible nga mahimo ning super typhoon. Super typhoon gani sa to pa tag 200 kilometers per hour ang hangin ana. Nya daghan pagyud kaayo ang uwan nga ibundak. Dili man ni ingon ni adto. Dili ning ingon ni ini nga mao nga mga occurrences sama kani adto. Gumika na sa global warming. Ano kanang mga wildfire sama ni anang nahitabo sa Algeria. Mao gihapon. Tungod sa grabe ng kainit, puwerte ng ugaha sa mga sagbot ug uban pang materials, combustible materials, mao na hinungdan nga dali na lang kaayo nga manghitabo ang mga sunog. Nganong doon na may huwaw, doon na may El Nino o drought. Tungod gihapon na sa global warming. Ug kanang mga bagyo di ay, nganong ang kainit may hinungdan. Tungod kay gisultihan tas mga meteorologist nga ang fuel sa kusog kaayong mga bagyo mo nang init kaayo nga sea surface. Kung init kaayo ang naong sa dagat, maonay ampay kaayo sa bagyo nga mukusog siya ug makabiktima nato dinhi sa kayutaan. So, unsa man gyud hinungdan anang global warming? Adi the main cause of global warming is human activity. Mo nang niingon ko kita tanan sad-an ta ini. Kining atong linihukan behavior natong mga tao dili lang sa Pilipinas, apil na sa Amerika, apil na sa United Kingdom, sa Japan, sa China ug uban pa. Tibuok nasod at tibuok kalibutan. Doon na tay mga human activities nga nakontra na sa kinaiyahan. Kani adto ko dili pa kay daghan ang population sa kalibutan, so dili pa kayo daghan ang ni violate o nagtampala sa kinaiyahan. Karon nga perti na daghanan na to, pila na ta ka bilyon nga mga tao sa tibuok kalibutan, nagkadaghan na sad ang mga naglapas sa unsay dili unta angayng buhaton tungod kay makadaot sa kinaiyahan. Specifically, ang gibuhat nato maoning burning of fossil fuel. Kano sa amanta nagsunog og fossil fuel? Kanang atong gigasolinahan o gibutangan nato krudo ang atong mga sakyanan atong gipadagan. Kanang atong gisunog ang coal o kanang carbon. Unya ang uban diesel
nga atong gipaandar sa atong dagko nga mga makinarya para sa electric power o para sa uban pang mga industriya, nagsunog ta nag fossil fuel. Tungod sa maong pagsunog sa fossil fuel, mga higala, mga kabantay, namugna ng gitawag og greenhouse effect. Unsa man ning greenhouse effect? Ingon ini ang dagan sa kinaiyahan. Ang adlaw musilang ini kabuntag hangtod nga magkainit na siya mga alas 8, alas 9 hangtod na perting inita inig kaudtong tutok. Inig abot ana diri sa kalibutan igo initan ta hasta ang yuta ug uban pa nga mga butang dinhi sa kalibutan initan. Mo reflect unta na didto paingon sa ibabaw pinaagi sa kainit. Dili na tong silaw sa adlaw mo atong ipada dito sa ibabaw, kundi ang hot temperature. Mutulin unta na ngadto sa layo gyud kayo, pero dili man na mahitabo. Tungod kay dunay mga greenhouse gases sama pananglitan sa carbon dioxide, CO2, o kining methane. Kana sila mo'y mo trap diha ra sa mid-air. Diha ra sa dili kaayo layo. I-trap nila ang kainit, dili makasutoy lahos dito sa layo. O kada adlaw ng hitabo ni, mao na nga daghan na kaayo ang kainit nga na-trap na pugnan sa greenhouse gases, akong balikon, carbon dioxide o methane. Asa man gikan ang carbon dioxide? Kana lang sa ato lang lawas, inig-inhale na to, inighigop na to hangin, oxygen ang atong higop. Inigbuga na to hangin, inig-exhale na to, carbon dioxide na. Naapod ng carbon dioxide sa dinaghan nga amount naalagi sa mga kanang magsunog ta og mga fossil fuel, kanang magdaob ta og mga carbon, unya tanang nasod nagbuhat ini. Mao bitan nang moingon tag clean energy unta kon dili lang ta magsunog, dili lang ta magsunog og gasolina, diesel, carbon para sa electric power ug uban pang panginahanglan nato kun dili kana lang clean energy gikan sa hydro, tubig lang mupatuyok sa turbina, wa man gisunog diha, windmill o kana mismong energy gikan sa adlaw, solar power. Mao nay mga clean or alternative sources of energy. Apan mo raman og gamay raman tag ma-produce, mao na nga mo resort gihapon ta sa kaning makaproduce og greenhouse gases, carbon dioxide o methane. Unsa may mga human activities causing emissions of greenhouse gases? Using coal, oil, gas for electricity, manufacturing, transportation, kining atong panakayan. Unya kining deforestation, kanang pagpamutol na to sa kahoy, kaingin, tungod kay atong gamiton ang yuta, putlo na tong kahoy, dinhi sa mga urbanized areas, doon na pauntay kahoy, pero atong pamutlon tungod sa land development, tukuran na tong mga Pinoyanan, mga subdivisions, mga condominium. Kadto untang mga dahon sa kahoy, musuyop ta tong carbon dioxide. So dili na ta daghan ang carbon dioxide in the air nga maoy mo trap sa kainit. Minus unta ang global warming. Unya sa agrikultura, kining atong gipamuhi nga mga kahayupan, ang hugaw ani nila, hugaw sa baboy, manok, sa baka, doon na methane gas. Greenhouse gas gyapon na. Unya, ang fertilizer sa kining commercial ha, dili ang parehas ato ang organic nga fertilizer kay wa ginay kontrang organic. Kining commercial fertilizer mo produce na siya nitrous oxide. Mao gihapon.
makatabang gyapon makapasamot gyapon sa global warming. Mao bitaw nang dunay pagya nga let's go organic. Mag-organic na ta, dili na kaita mo gamit anang mga commercial nga naay chemical, kay doon na lagi na mga dautan nga epekto. So, katong mga mag-uuma na to, ayaw na kayo mo gamit og mga commercial nga mga sangkap sa umahan. Atong ASI Laboratories, puro gini organic. Grego Grow, Antika, unsa pa nang uban nga mga sangkap sa sa pagpanguma. Unya napamatud-an na sana kung maminaw mo sa atong programa uban ni Sir William Wyatt, gabay sa kalambuan, daghan na kaayo nga nakabenepisyo sa organic farming, pinaagi sa tabang sa mga produkto sa ASI Laboratories. So, dako nagnatampo sa global warming nga maoy nakaingon nga doon na tay extreme weather niya nag-antos ta. Matag karon og unya dunay gibalita nga nabanla sa flash flood kadtong dito sa Nepal. Nganong nahugno og kalit ang pila na kadekada nga mga nga solid unta nga glacier kanang ice nahunlos ug nakamugna og flash flood. Nahumkan ang mga glacier. Gumikan kay grabe na ang kainit sa kalibutan. Global warming gihapon ang hinungdan. So, hinaot pa nga kita, ng mga tao, dili lang sa Pilipinas. Apil na ang mga tao sa uban nga kanasuran kung makasabot mo nining atong gisulti. Mahimo man nag-ipa-translate ninyo sa Google aron masabtan ninyo ning atong programa if ever naa mo naminaw kamong naa sa mga lugar nga dili makasabot sa pinulungang Cebuano. Mahimo na ninyong ipa-translate sa Google, bright kayo ng Google. Ipa-translate na. Doon na tayo responsibilidad kitang tanan. Kita sa Pilipinas, sa Malaysia, Indonesia, kamo diha sa US, diha sa Australia, diha sa United Kingdom, kamo diha sa mga nasod sa African continent, puro estado na'y responsibilidad nga atong tabangan o preserve ang atong planeta. Wala ba tayo lain? Si Elon Musk, nag-eksperimento nga muadtos Mars kay og unsay dangatan ining planet Earth kini atong gipuy-an adto na lang sa Mars pero layo pa kay nas tinuod. Layo pa kay nas tinuod. Ang sigurado nga atoa mao ning planetang Earth kining kalibutan. Unya dili de mutabang muratag kanang nagpuyo ta ining balaya kining atong balay unya ato lang deng gubon. Asa naman puyo ang atong mga anak ug mga apo and the other generations to come. Kung mauna nga atong pasipad-an ang atong Pinoyanan, abi kay tiguang na bitaw ko, di na kong pahimos ug puyo ini. Pila na lang ka tuig siguro, wa na ko ining kalibutan na. So, para radain nimo, how about the next generation? Dili day na to panalipdan ang atong kaugalingong planeta. Unya, usa sa labing dakong hulga mao lagi kining global warming. So, basig dili na mo mangutana kung nakadungog na mo niining maong programa karon ngano nga puwerte na gyud ka extreme ang atong weather niining panahona. Grabe na ka kusog ang mga bagyo. Kung init man gani, puwerte na sang inita. Unya kung mag-uwan man gani, puwerte na sang bubunok ang uwan. Samot pa, nga ang atong mga sapa, doon na untay mga flood control projects, pero kurakot sad. Kana bitong pagkurakot sa atong mga flood mitigation projects, kapila man ta na igo ana. Dili man kay kausa lang. Kadaghan. Una, bayad tagbuhis. Gitigom sa National Treasury. Kaya di magita kalikay anang buhis, bayad magita. Kaya para man unta na nga makatuyok ang ligid sa gobyerno. Makasweldo ta sa mga naas gobyerno. Unya, ang sobra, ilasad nga ibalik na to in terms of projects.
unsay mga proyekto nga makaayo sa katawhan. Dili kay makaayo lang sa taga-administrasyon or sa taga-oposisyon, tanang mga tao, why pili. Pero magtukod og proyekto naara sa papel. Unya kaukawon di nila magkonsabo sila nga ilang kawaton ang kwarta nga buhis nato. Igo na tagkausa na. Pagbayad na tos buhis. Kanang nagsaligta nga, okay. Sige lang og mag-uwan og kusog, total, naa na bitay flood mitigation projects di as mga sapa. Kumpiyansa ta. Unya kay ghost projects man di ay. Or kung dunay proyekto man gani, nga gitukod, perti sang batia o kalidad. Nganong manindot mang kalidad nga ang kontraktor maalkansi man sa iyang nindoton. Ngano, naka-advance na siya hatag sa congressman. Naka-advance na siya hatag og kwarta sa mga opisyal sa Department of Public Works and Highways. Unya mo ganansya pa siya. Cost of money pa niya. Katong iyang puhunan, kung dili tumuganan siya, may pa iya lang ipadayog butang sa bangko niya, maghigda-higda siya. Apan ni venture siya into projects, apan lagi, nagkonsabo mo, kontraktor, mga kurakot nga opisyal sa implementing agency, ug kadtong mga kurakot sad nga mga magbabalaod, nagkonsabo mo pagtikas namo nga mga lumulupyo. So unsa man? Tinarong ba ning ato dili gyud. So kadaghan ta maigo niining mga proyekto nga unta gisaligan nato nga maoy makatabang aron dili kaayo ta masentro, dili kaayo ta mahilabihan sa pagkaigo kung dunay mga katalagman apan di man di ay nakasamot hinuon sa atong kalisod. Unya kining mao mga katalagman mo resulta pa ngadto sa kamatayon sa mga tao o pagkapildi sa mga kabtangan. So, unsa man, mada pa kahaog, muingon ta dinhi sa programa pareha sa kang BBM nga sona nga mahiya naman kayo, dili na ko musundo gana. Tungod kay kahibaw ko nga di mo mauwaw ang inyong gipalabi, kwarta gyud, kwarta personal interest, bahala na ang kaayuhan sa mga tao. Pero sige lang, wa ta mo hinganli, tingali kung kamoy nagsili, kamo sa ihangan. Sa ato pa, kung mag-guilty gani mo, tingali sugod na nga nakonsensya na mo og dili na mo mubuhat ana. Daghan pa uyamot nga mga problema ang angay natong sulbaron ni samot pa nga ang kinaiyahan murag nasuko nagmayo. Murag wa man ikabuot ang kinaiyahan. Dili sa nato ni maingon nga ang Ginoo na ginagbuot ini gisilutan na ta. Kay dili man sa tanang tao ang silutan. Doon na may mga nagtinarong. Doon na mga tao nga nagsigi og pangaliya sa Ginoo. Uni apilon dito ni agsilot. Pero random man na kung doon na mga flash floods. Wa man na mag-ingon nga ang ianod kato lang maldito kini mga buutan dili maanod. Kung doon ay wildfire, wa man na mag-ingon nga ang property lang sa mga maldito may masunog, ang property sa mga buutan dili man ingon ana. So ug ako mutuo ko nga doon ay Ginoo, doon ay supreme being. Unya God is just. Makiangayo na siya. So di ko mutuo nga iyang hutdon og silot ang tanan nga mga creation niya. Pinagi ni ana atong tapuson, atong takupan ang atong programa Newsline. Mao ning atong final edition ining semana sa atong programa kay ang sunod unya naman sad sa Lunes. Unya sa Lunes bisan og holiday na kay National Heroes Day katapusan sa buwan sa Agosto. Mausad na ang schedule sa State of the Province Address ni Gobernadora Pam Bariccuatro. Maminaw sa ta, unsay isulti sa atong gobernadora. Talaygon ba o sa lawayon, depende na nato. Puros ta dunay katungod sa paghunahuna o unsay angay natong impression
sa unang tuig sa administrasyon ni Gov. Pam Baricuatro sa atong lalawigan sa Sugbo. Niya, pahuway man ta ugma ang atong tulumanon Sabado o sa Domingo, Lunes na ta magdungog. Daghan kayong salamat sa inyong pag-watch, sa inyong pagpaminaw o pagtanaw sa atong tulumanon Newsline. Sangan sa atong mga major sponsors, Lacto Puffy ug ASI Laboratories. Ingon man sa ako lang sang i-shout out ang akong mga partners diri sa engineering department, sila Skinon Sinisa, Patrick Jagsay, ug si Sunny Boy Sanchez. Sa DYAJ-FM Sambuan, tuwa dito si Alan Rosete. Ako si Jun Carillo. Salamat sa pagpaminaw ug pagtanaw. Hangtod unya sa Lunes buhon, maayong adlaw. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.